In this tutorial, i-discuss ko sa inyo yung isa pa sa paborito kong metric na tinitignan kapag nag-o-optimize ako ng Google Search Ad campaigns ko. Kung i-apply mo to sa campaign mo o sa campaign ng client mo, sinisiguro ko sa iyo na mag-i-improve ang performance niyan at magre-resulta ito sa mas maraming benta at mas maraming leads at mas maraming conversions. Okay, so para mas maintindihan natin kung ano ba yung ad rank, diretso tayo sa resource na pinoprovide ni Google. So dito, basahin natin mabilis lang. Ad rank is a set of values that are used to determine whether your ads are eligible to show. And if eligible, where on the page your ads are shown, if at all, relative to other advertisers' ads. In each auction, your ad rank is calculated first to determine whether your ad is eligible to show. And the second time to determine where your ad is ranked relative to other eligible advertisers' ads. So, these ad rank values are calculated based on several factors, including your competition, the context of the person's search, and your ad quality at the moment. You can monitor where your ads are showing on the search results page by checking your top and absolute top metrics. So sa suma total, yung ad rank ay yung rango nung ads mo. Remember, marami kayong nagbibid kay Google dahil it's an auction type of bidding. So kung mas mataas yung bidding mo, you win. Mas magiging mataas yung position mo. Just like any type of auction, the highest bidder wins. Ngayon, tanong, posible ba na kahit hindi ganong kataas, hindi ikaw ang pinakamataas na bidder, posible mo bang mabit yung positions ng highest bidder? Pwede mo bang ma-overtake yung rango niya? Ang sagot is yes. Dito sinabi niya, di ba, merong calculation based on several factors. So kung na-ace mo lahat ng several factors na yun, ibig sabihin, kahit hindi ikaw yung highest bidder, marireward sa'yo yung ad rank. Kasi tandaan mo, yung auction is a factor kasama tong several factors. Pag nagawa mo ng maayos, nahuli mo yung tamang timpla, hindi ka gagastos ng ganong kalaki, pero maa-awardan ka pa rin ng mataas na ad rank. At dyan tayo magfo-focus sa tutorial na to. So, tignan muna natin yung mga several factors na sinasabi niya. Yung una, yung bid, dahil auction type nga to eh. So, unang-una yung bid. Pangalawa, yung quality ng ads and landing page natin. Pangatlo, yung ad rank thresholds. Pang-apat, the competitiveness of an auction. Pang-lima, the context of the person's search. And lastly, pang-anim, the expected impact from your ads, assets, and other ad formats. So, yung anim na yan, yung nagko-contribute dun sa magiging ad rank mo. Pasimplihan pa natin, nag-discuss ako sa isang video ng about sa quality score. Kung pag-aaralan mo yan, yan na mismo lahat ng components para magkaroon ka rin ng mataas na ad rank. Kasi ang quality score, pag mataas yan, ibig sabihin, mataas din yung magiging ad rank mo provided. In addition lang, basta tama yung timpla ng bidding mo. So, andyan yung quality of your ads and landing page. So, kasama rin yan sa quality score. Kasama din dyan yung ad rank thresholds. Tingnan mo kung babasahin natin yung ad rank thresholds definition. Ito yung ad quality, yung ad position, yung iba-ibang signal and attributes such as location, device type, and yung topic, yung nature ng search. So, kailangan relevant yung ads mo tsaka yung landing page mo dun sa nature ng search. Hence, yung keyword dito sa competitiveness of an auction. Ito naman kung marami kayo talagang bidder. Like I said, kahit pangit yung kanyang quality score, pero aggressive siya mag-bid, then of course, pwedeng ma-reward sa kanya yung mas mataas na ad rank. Pero bihira mag-sustain yung ganyang campaign kasi magsusunog sila ng mas malaking pera. Kaya kung ma-optimize mo lahat ng to, mapataas mo yung quality scores mo, then mas magsusustain yung business mo o business ng client mo in the long run. Ito yung context of the person's search, yung keyword, yung expected impact, yung ad assets. So, importante na nag-create tayo ng Google Ad Assets, formerly known as ad extensions. So, medyo parang binali-bali lang niya yung explanation pero iisa lang ang tumbok. Yun din yung quality score. Dinagdagan lang dito natin ng emphasis sa bidding. Kasi kung gusto mong gumaling pagdating sa Google Ads, kailangan mamaster mo rin yung pagtimpla ng tamang bidding. Ayun, balikan natin yung sinabi niya dito. Paano mo mamamonitor to sa campaign mo, sa dashboard?
So ito, sinasabi niya by checking your top and absolute top metrics. Ngayon, punta tayo sa actual na campaign para makita natin kung ano ba yan. Okay? Dito tayo, yung search top, okay, tsaka search absolute top. So, ang ibig sabihin niyan, pag search top is nandun ka sa top 4 positions. Okay, pakita ko nga sa inyo. Okay, so ito, may mga ads, di ba? Yung nasa taas, top 4 positions yan. 1, 2, 3, and 4. Okay, lagyan natin ng annotation. 1, 2, 3, and 4. Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko. So, pag pumasok ka dyan, yan yung top position. Ngayon, yung absolute top, yun yung number 1. So, yun ngayon yung tinitignan natin sa loob ng Google Ads dashboard. Again, balik tayo dito. So, makikita natin yung search top. So, dito, itong keyword na to, pumapasok siya sa 12%, almost 13% of the time. Dito, more than 50% of the time, and so on and so forth. Sa absolute top naman, dito, pasok tayo almost 20% of the time. Meaning, sa lahat ng nagsa-search sa Google ng keyword na yan, 20% of the time, tayo yung nagiging number 1. Dito naman, 25% of the time. Dito, 40% of the time. And hence, kaya siya nagre-resulta sa magandang number of conversions. Ilan ba to? 70 conversions in the last 7 days. Good for client and good din para sa akin kasi I'm paid per conversions. So ito yung i-monitor nyo to make sure na nag-a-appear kayo dito. Kasi pag wala to, masyadong mababa, ibig sabihin hindi kayo nag-a-appear dun sa top 4 positions, which is yung ideal. Kasi minsan, lalo pag very competitive, may lalabas yan. Yung ad rank mo nandito sa baba. Ayaw natin nun. Minsan pa nga nasa page 2 na pag very competitive at ayaw nating mapunta doon. Gusto natin nandito lang sa positions 1 to 4. Bakit? Kasi doon lang nangyayari lahat ng conversions. So whether you are selling a service o nagko-collect ka ng lead information, doon mo makukuha yung conversions. So again, ito lang yung titignan mo, search top, tsaka yung absolute top. Make sure na makakakuha ka ng good percentage of the pie. Ngayon, tanongin nyo ako, ano yung dapat na percentage na nandyan? May pagka-subjective yan. Kasi depende dun sa volume na requirement sa'yo ng kliyente mo. Unang-una. Kasi baka mamaya, like dito, sa, let's say, nasa 15% lang lahat yan, yung position ko sa search top o yung percentage. Sa absolute top, nasa below 10% lang lahat. Pero satisfied na sa volume si clients. Let's say, ang nakukuha na nila is 1,000 leads every month. Then, wag mo na siyang baguhin. Unless, sabihin niya sa'yo na, hey, we wanna go for 2,000 leads a month na. Tsaka mo siya titimplahin, lalaruin mo ngayon yung bidding. Provided na well taken care of na yung other factors. Ano-ano yun again? Ito, basahin nyo lang. I will make sure to add this sa description box below. Ayan, yung 5 na yan. Kasi kapag well taken care of lahat ng yan, tataas yung quality score mo. Kagaya nitong sa akin, nasa 8 ang pinakamababa. Meron akong 10. So, pag well taken care of na lahat yan, wala ka ng ibang lalaruin kundi yung bidding. Kung naka-manual ka, yung cost per click mo, kung naka-smart bidding ka na, like sa paborito ko, yung CPA, lalaruin mo na lang kung magkano yung gusto mong i-bid per conversion. So, wala ka nang ibang iintindihin. Ganun lang siya kasimple. Sana marami ka namang napulot dito sa tutorial natin and make sure na mai-apply mo yan sa mga campaigns na minamanage mo and do let us know kung ano yung magiging impact and difference dun sa campaigns mo. If you find this helpful, paki-like mo naman ang video na to. And if you have any questions or suggestions, do comment them below. And for more tips about freelancing and digital marketing, consider subscribing.